Naranasan niyo na bang magtiwala ng buo sa isang tao? Pero sa huli ay hindi niya maibigay ang seguridad at kaligtasang inaasahan mo. Yung tipong ang lalaking nangakong poprotekta sa iyo ay siya pang magiging sanhi ng iyong kahirapan. Habang ang ibang tao na hindi mo inaasahan ang siyang magpapadama ng tunay na kalinga at proteksyon. Dear Miss Callie, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako nga pala si Evie, 23 years old. Isa po akong college dropout na mas piniling magtrabaho na lang muna sa isang pabrika para makatulong sa pamilya. Doon ko naman nakilala ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko, si Vince. Kung pagmamasdan mo si Vince, hindi siya yung tipong artistahin ang dating o kagapuhan. Pero talagang joker siya. Mabilis siyang magpatawa. Kaya naman hindi nagtagal ay mabilis niya akong napaibig. Naging masaya naman ang simula ng relasyon namin. Pareho kaming sobrang in love sa isa't isa. Noong mga panahong yun, puno si Vince ng mga pangako. Sabi niya, magsisikap siya para magkaroon kami ng magandang kinabukasan at hindi niya ako pababayaan. Pero dahil pareho kaming mapusok at nadala ng bugso ng damdamin, dumating ang araw na kinakatakutan ko. Nabuntis ako at doon ko nakita ang unti-unting pagbabago ni Vince. Dahil ang dating masayahin at puno ng plano na nobyo ko ay parang biglang nawala sa direksyon. Wala siyang maayos na desisyon para sa bata at sa kalagayan ko. Mas lalo pang bumigat ang sitwasyon nang malaman ng tiyahin ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. Galit na galit siya sa akin dahil sa nangyari. Hanggang sa umabot sa punto na pinalayas niya ako sa bahay. Wala akong ibang matatakbuhan kundi si Vince. Sa huli, pinanagutan naman niya ako at dinala sa bahay na tinitirhan niya sa Maynila. Doon ko unang nakilala si Tito Norman. Siya, ang tito ni Vince na nagsisilbing tumatayong magulang niya dito sa syudad. Dahil ang mga magulang ni Vince ay nasa probinsya. Si Tito Norman ay 48 na taong gulang na. Pero kung titingnan mo, napakalakas pa ng dating niya. Mayroon siyang mga negosyo, kabilang na ang isang bar. Kaya naman masasabi mong maayos ang katayuan niya sa buhay. Nung una akong tumapak sa bahay nila, sinalubong niya ako ng may maayos na pakikitungo. Tuloy ka, Evie. Huwag kang mahihiya rito sa bahay. Ako na muna ang tutulong sa'yo habang wala pang maayos na diskarte tong si Vince. Malumanay na sabi ni Tito Norman habang pinagmamasdan ako. Minsan ay hindi rin nawawala ang biro niya sa akin na may kasamang katotohanan. Pero Ineng, anong nakain mo at pinatulan mo tong pamangkin ko? Loko-loko yan si Vince. Mukhang naisahan ka pa yata. Biro niya habang tumatawa ng mahina. Nahiya naman ako sa sinabi niya at agad kong pinagtanggol si Vince kahit papaano. Mabuti naman po si Vince, Tito. Yun nga lang wala po siyang matinong trabaho sa ngayon. Ngumiti lang si Tito Norman sa akin. Mahirap nga kasing maghanap ng trabaho ngayon. Pero kung may kailangan ka, kahit ano, huwag kang mahiyang humingi sa akin. Responsibilidad ko ring tulungan ang pamangkin ko. Sa mga sumunod na araw ng pananatili ko sa bahay nila, naging maayos naman ang lahat dahil sa kabaitan ni Tito Norman. Siya ang nagbibigay ng panggastos para sa pagkain at iba ko pang pangangailangan bilang buntis. Samantalang si Vince, madalas siyang walang inuuwing sahod o kaya naman ay kulang na kulang ang inaabot niya. Nakakaramdam na rin ako ng matinding hiya kay Tito Norman dahil pakiramdam ko ay nagiging pabigat na kami sa kanya, gayong hindi naman niya kami responsibilidad. Isang gabi, kinausap ko si Vince tungkol sa sitwasyon namin. Vince, umayos ka naman. Nakakahiya na kay Tito Norman. Tayo ang laging umaasa sa kanya para sa pagkain at panggastos ko. Na dapat ikaw ang nagbibigay noon
dahil ikaw ang tatay ng dinadala ko. Imbis na makinig, tila nainis pa si Bien sa sinabi ko. Abby, maghintay ka lang. Darating din tayo dyan. Nag-aabang pa ako ng ibang racket eh. Huwag mo muna akong kulitin. Naiwan akong tulala at nag-aalala na marinig ang mga sagot niya. Mula nang mabuntis ako, parang na-stuck na lang ako sa loob ng bahay. Wala akong ibang magawa kundi maghintay at umasa na sana ay may himala na umayos si Beans. Sa kabila ng lungkot na nararamdaman ko dahil sa pag-aalala sa kinabukasan namin ng magiging anak ko, doon naman palaging nandyan si Tito Norman para pagaanin ang loob ko. Isang hapon, umuwi si Tito Norman na maraming bitbit. Nagdala siya ng masasarap na pagkain na alam niyang gustong-gusto ko. Pero hindi lang pagkain ang dala niya. Inabot niya sa akin ng isang paper bag. Oh, Abby, may binili akong ilang pirasong duster para sa'yo. Alam kong lumalaki na ang tiyan mo, kaya kailangan mo na ng maluluwag na damit para hindi ka rin mahirapan. Sabi niya habang nilalapag niya ang binila niyang mga damit sa mesa. Sobrang na-appreciate ko yung tulong na iyon. Hindi ko mapigilang mapaisip na mas maasikaso pa siya kaysa sa sarili kong nobyo. Salamat po talaga, Tito Norman. Mabuti pa po kayo. Si Vince kasi parang nagpapalaki lang ng ulo. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa amin. Lumapit sa akin si Tito Norman at tinapik ng bahagya ang balikat ko. Ramdam ko ang init ng palad niya na tila nagbibigay sa akin ng kuryente. Huwag kang masyadong mag-isip ng masama, Abby. Matututo rin niyang si Vince kapag nanganak ka na at nakita na niya ang anak ninyo. Sa ngayon ay ako munang bahala sa inyo. Tumingin ako sa mga mata niya. May kung anong kakaibang kislap doon na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung dahil lang ba to sa pasasalamat ko o sadyang iba lang talaga ang pakiramdam ko kapag siya ang nag-aalaga sa akin. Habang si Vince ay busy sa labas at walang pakialam sa nararamdaman ko, si Tito Norman naman ang nagpupuno ng lahat ng pagkukulang ng nobyo ko. Nagsimula ang lahat sa simpleng pasasalamat. Pero habang lumalaki ang tiyan ko, parang lumalalim din ang ugnayan na hindi ko inaasahan. Sa bawat pag-asikaso ni Tito Norman sa mga kailangan ko, tila ba dahan-dahang nagbabago ang tingin ko sa kanya. Hindi ko na lang siya tinitingnan bilang tito ng asawa ko, kundi bilang isang lalaking handang magbigay ng lahat ng kalinga na pinagkakait sa akin ni Vince. Dumating ang araw na kinakatakutan ko at yun ay ang pagsilang ng anak ko. Pero sa halip na ang ama ng bata ang kasama ko sa mga sandaling yun, ang tanging sumaklolo at nagdala sa akin sa ospital ay si Tito Norman. Mag-isa kong hinarapang panganganak sa aming baby boy sa loob ng delivery room. Pero alam ko na sa labas ng pintuan, si Tito Norman ang matyagang naghihintay at hindi umalis. Nang sa wakas ay mailabas ko na ang sanggol at mailipat ako sa recovery room, kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata ni Tito Norman habang maingat niyang hawak-hawak ang bata. Parang siya pa ang mas excited kaysa sa tunay na ama. Sa tindi ng emosyon ko, hindi ko napigilang maiyak habang nakahiga sa hospital bed. Pakiramdam ko ay sobrang kawawa ko. Dalang lalaking nangako sa akin ay wala man lang para saksihan ang unang iyak ng anak namin. Tito, paano na to? Natatakot ako. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin tong bata ng mag-isa. Si Vince, halata namang hindi niya kami kayang panagutan ng maayos. Puro lang siya pangako, pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari. Hikbi ko habang pinapahid ang mga luha ko. Ang sakit sa dibdib na isiping ang taong dapat ay kakampi ko ay tila naglaho na parang bula sa oras na kailangan ko siya. Baka sa boses ni Tito Norman ang matinding disappointment para sa kanyang pabayang pamangkin. Hinawakan niya ang kamay ko para patahanin ako. Huwag kang mag-alala, Evie. Nandito ako. Apo ko na rin ang batang to at handa akong tumulong sa iyo sa lahat ng kakailanganin ninyo, lalo na sa pinansyal. Hindi ko kayo pababayaan, pangako yan. Pero tito, nahihiya na po ako sa inyo. Sobra-sobra na yung naitutulong ninyo mula pa nung buntis ako hanggang ngayon.
Hindi naman tayo magkaano-ano para gastusan niyo kami ng ganito. Sagot ko naman sa kanya. Umiling siya at seryosong tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag mong hayaang pangunahan ka ng hiya, Evie. Bukal sa loob ko ang tumulong sa'yo. Ayokong mahirapan kayo ng bata dahil lang sa kapabayaan ni Vince. Ako nang bahala sa lahat. Lumipas ang mga buwan at naging maayos naman ang pag-aalaga ko sa aking anak. Naging malusog ang bata at unti-unti na rin bumabalik sa normalang katawan ko matapos ang panganganak. Naging maingat ako sa aking kinakain at siniguro kong maayos ang aking kondisyon para sa anak ko. Pero habang bumubuti ang kalagayan ko, mas lalo ko namang nakikilala kung anong klaseng lalaki talaga si Vince. Kahit hirap na kami, nagagawa pa nitong maglaro ng mga online gambling games. Doon niya inuubos ang kakarampot niyang kinikita para lang ipamusta, imbis na ipunin para sa gatas at diaper ng anak namin. Madalas siyang umuwi ng madaling araw na amoy alak at walang dalang kahit piso. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang bata, dumating siya na tila wala sa sarili dahil talo sa sugal. Hindi ko na natiis at hinarap ko siya sa kusina. Vince, wala ka na ba talagang utak? May anak ka na, pero inuuna mo pang magsugal. Nakakahiya na kay Tito Norman. Siya lang lahat gumagastos dito. Nagdilim ang paningin ni Vince sa sinabi ko. Wala kang pakialam, pero ko to. Sigaw niya sabay angat ng kamay na tila ba akma kong sasampalin. Napapikit na lang ako sa takot, pero hindi tumama ang kamay niya. Subukan mong saktan ng babaeng yan, Vince, at hindi ako magdadalawang isip na bigyan ka ng leksyon. Magpakalalaki ka naman. Banta ni Tito Norman na may kasamang matalim na tingin. Dahil sa takot, padabog na lumayas si Vince at ilang araw na hindi umuwi sa bahay. Doon ako mas lalong pinanghinaan ng loob. Pero sa bawat pagbagsak ko, nandoon si Tito Norman para bigyan ako ng lakas. Sinabihan niya ako na wag nang isipin si Vince. Abby, kung kaya mo na sa susunod pwede kang magtrabaho sa bar ko bilang cashier para naman magkaroon ka ng sarili mong pera. Natuwa ako sa alok niyang yun. At paglipas nga ng mga buwan hanggang sa naging taon, lumaki-laki na ang bata. Kumuha si Tito Norman ng makakasama ng anak ko. Pinagkatiwalaan niya ako sa kanyang negosyo at doon nagsimulang makabawi ako sa sarili ko. Naging prioridad ko ang trabaho. At dahil doon, mas lalo kaming naging malapit ni Tito Norman. Siya ang laging naghahatid at sumusundo sa akin. Sinimulan ko na ring ayusin ang aking itsura. Nagsusuot na ako ng mga damit na maayos tingnan, tsaka napapansin ko na sa tuwing dadaan ako sa may sala, sumusulyap si Tito Norman. Pero hindi ko to binibigyan ng mali siya nung una. Isang gabi matapos ang trabaho sa bar, sabay kaming umuwi. Napansin kong medyo nakainom siya, pero maayos pa rin naman ang pagkilos niya. Pagdating namin sa bahay, tahimik na ang lahat, dahil tulog na ang bata at ang kasama nito. Habang naglalakad kami papasok sa hallway, bigla siyang tumigil at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Alam mo, Abby, sobrang ganda mo sa suot mo. Parang hindi ka nanganak. Mas lalo ka pang naging kaakit-akit ngayon. Sabi niya na kinagulat ko. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko sa papuri niya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at baka sa tono niya ang kalasingan, pero may halong seryosong emosyon. Bobo talagang pamangkin ko. Napakabobo niya para sayangin ang isang babaeng tulad mo. Hindi niya alam kung gaano siya kaswerte. Bago pa ako makasagot, hinawakan ni Tito Norman ang balikat ko at hinarap ako sa kanya. Abby, kung papayag ka lang, ako na lang ang gawin mong ama ng anak mo. Ako na lang ang lalaking magpapadama sa'yo ng tunay na kaligayahan na hindi kayang ibigay ng lokong yun. Napatitig ako sa kanya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Tila nawalan ako ng boses. Sa mga sandaling iyon, ang respeto ko sa kanya bilang tito ng nobyo ko ay unti-unting nahahaluan ng isang pakiramdam na alam kong babago sa buhay naming lahat.
Hindi ko alam kung dahil ba sa alak kaya niya nasabi iyon o dahil matagal na niyang tinatago ang nararamdaman niya para sa akin habang nasa ilalim kami ng iisang bubong. Ang tanging alam ko lang, sa mga bisig ni Tito Norman, naramdaman ko ang kalingang matagal ko nang hinahanap kay Vince pero kailanman ay hindi ko natagpuan. Naramdaman ko ang pagiging mahalaga, ang pagiging babae at ang seguridad na kailanman ay hindi na ibigay sa akin ng lalaking unang nagpatibok ng puso ko. Matapos ang gabing yun, hindi nawala sa isip ko ang mga sinabi ni Tito Norman. Paulit-ulit na bumabalik sa pandinig ko yung alok niyang siya na lamang ang maging ama ng anak ko at lalaking magpapasaya sa akin. Pero kinaumagahan, napansin kong tila normal lang ang kilos niya. Parang wala siyang natatandaan sa mga binitawan niyang salita nung nakainom siya. Kaya naisip ko na baka hindi naman talaga siya seryoso. Mas pinili ko na lang ding manahimik at itago ang kaba sa dibdib ko dahil ayokong masira ang kung anong meron kami. Eksakto namang bumalik si Vince matapos ang paglalayas niya. May dala siyang balita na tila ba magbabago sa takbo ng buhay namin. Evie, may kaibigan ako na sinasama ako sa Japan. May trabaho raw doon sa isang pabrika. Malaki ang kita. Ito na yung pagkakataon natin na makaalis sa poder ni Tito Norman at makabuo ng sariling buhay. Sabi niya habang bakas ang excitement sa mukha. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maniniwala pa dahil sa maraming pangako niyang napako. Mabuti naman kung ganun. Gawin mo yung kung ano sa tingin mong maganda, Vince. Pero sana, huwag mo na kaming biguin ang anak mo. Matabang kong sagot. Doon ay nagsimulang maglambing si Vince. Lumuhod siya sa harap ko at humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan niya. Sabi niya, napagtantunan niya ang mga kamalian niya at babawi raw siya ng husto. Mula naman noon, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Naging masigasig siya hanggang sa makalipad nga patungong Japan. Lumipas ang 2 taon na naging maayos ang takbo ng buhay namin. Nagpapadala siya ng malaki at nang umuwi siya, bumili pa siya ng sariling bahay para sa amin. Nagpakasal din kami sa simbahan at sa mga sandaling iyon, akala ko ay nakamit ko na ang kasiyahan sa buhay. Dahil laging masaya ako sa piling ni Vince, sa pag-aakalang siya na talaga ang lalaking habang buhay kong makakasama. Ngunit ang saya ay hindi rin nagtagal. Tila ba nasa dugo na ni Vince ang pagiging iresponsable at pangloloko. Isang araw, gumuho ang mundo ko nang matuklasan kong bumalik siya sa pagbubulakbol. Hindi lang yun, nalaman kong nakabuntis siya ng ibang babae habang kami ay nagsasama. Sa sobrang sakit at galit, wala akong ibang naisip na takbuhan, kundi si Tito Norman. Siya lang ang tanging tao na alam kong hindi ako itataboy kailanman. Pumunta ako sa kanya na humahagulgol. Nagkamali ako, Tito. Nagkamali akong magtiwala ulit sa kanya. Ngayong nakatali na ako sa isang kasal, sa taong wala palang ibang alam, kundi ang lokohin ako. Sumbong ko habang yakap-yakap niya ako para pakalmahin. Hinarap ako ni Tito Norman at pinunasan ang mga luha ko. Evie, sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi ka niya deserve. Pero hindi pa huli ang lahat. Nandito pa rin ako para sa'yo. Malumanay niyang sabi habang nakatitig ng malalim sa mga mata ko. Sa gabing yun, sa gitna ng aking pangungulila at sakit, doon nangyari ang hindi ko na nagawang iwasan pa. Sa silid ni Norman, naramdaman ko ang init na matagal ko nang hinahanap. Nung lumapat ang labi niya sa akin, kakaibang kuryente ang dumaloy sa katawan ko. At sa isang iglap, may nangyari sa amin. Kinaumagahan, nagising akong payapa sa tabi niya. Doon ko napagtanto na siya pala talaga ang mahal ko. Na noon pa man, nung mga panahong binibigo ako ni Vince, si Norman ang laging nandoon para sa akin. Nang magising siya, agad ko siyang kinausap. Hindi na ako babalik sa kanya. Gusto ko nang makipaghiwalay at magpaanal kay Vince. Sasama ako sa'yo. Hindi nagtagal, nalaman ni Vince ang tungkol sa relasyon namin. Sumugod siya sa bahay ni Norman at nagwala sa galit. Anong klaseng tito ka?
Inaas mo ang asawa ko? Sigaw ni Vince habang akmang mananakit. Pero hindi ko naman siya pinalagpas at dinepensahan ko kung anong meron kami ni Norman. Hinarap ko siya at sinampal ng katotohanan. Asawa? Saan ka nung nanganak ako, Vince? Saan ka nung kailangan ng gatas ng anak mo? Sa simula pa lang hindi ka na nagpakalalaki. Hindi ka nagpakaama. Hindi ka nagpakaasawa. Kahit ang anak natin hindi ka kilala. Dahil si Tito Norman ang naging ama sa kanya at naging tunay na asawa sa akin. Lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng luho mo, galing sa kanya. Kaya wala kang karapatang magalit dahil ikaw ang unang sumira sa atin. Natahimik si Vince, baka sanghiyang nararamdaman niya dahil sa lahat ng sinumbat ko. Hindi na ako babalik sa'yo. Mabuti pang asikasuhin mo yung nabuntis mong babae mo. Dahil sasama na ako ngayon kay Norman. Dagdag ko pa, bago siya tuluyang palayasin sa buhay namin. Matapos ang malaking gulong yun, naging malaya ako. Isang gabi, habang magkasama kami ni Norman sa aming bagong silid, niyakap niya ako ng mahigpit mula sa likod. Alam mo, Evie, kung dati pa lang ay naglakas loob na ako, siguro ay matagal na tayong ganito gabi-gabi. Hindi ako magsasawang paligayahin ka sa kahit anong oras mo gustuhin. Bulong pa niya. Napangiti ako at humarap sa kanya. Ikaw lang ang lalaking nagparamdam sa akin ng ganitong klaseng saya at sarap. Norman, kung sana lang ikaw ang una kong nakilala, hindi ko na kailangang pagdaanan pa yon. Mula nang maghiwalay kami ni Vince, naging payapa na ang buhay namin ni Norman. Hindi siya nagkulang sa pag-aalaga sa akin at sa anak ko. At doon ko napatunayan na kung minsan, ang tunay na kaligayahan ay hindi mo mahahanap sa taong una mong minahal, kundi sa taong handang manatili sa tabi mo kahit sa pinakamahirap na sandali ng buhay mo. Naging masaya kami at hanggang ngayon, si Norman pa rin ang lalaking nagbibigay sa akin ng lahat ng sarap at ligayang pangarap ko lang noon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong sender, Evie.